Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong video posted by Attorney Harry Roque. Grabe, ang latest na lumabas na survey result is negative 27% ang trust rating ni PBBM. At ngayon, sinasabi ni Attorney Roque, kamali daw yon. It should be negative 59%. Ano ba yan? So, bakit naging negative 59? Pakinggan natin ang paliwanag ni Attorney Harry Roque. Magandang araw na linggo po sa inyong lahat. Ako po medyo nalilito kasi may nabasa akong mga balita na ang trust rating daw ni Marcos Jr. sa latest survey ng Publicus Asia ay negative 27. Pero nang tinignan ko ang Publicus Asia, hindi lang daw negative 27 ang trust rating ni Marcos Jr. Kung hindi, negative 57. Negative 59. I stand corrected. Negative 59. Bakit po negative 59? 14% na lang daw po ang nagtitiwala na kay Marcos Jr. and 73% ang hindi nagtitiwala. Or a net trust rating of negative 59. Ibig sabihin po, halos isa't kalahating tao na lang sa 10 ang merong tiwala kay Marcos Jr. Or kung percentage point po yan, ay nako, isa't kalahati po, no? 1.5%. Tama ba ako sa aking bilang o is that 15%? Hindi. Tama po. Talagang negative 59 is 1.5% na lang ang nagtitiwala sa kanya. Ibig sabihin, yun na nga po, no? 14% ang nagtitiwala, 73. So, 7 tao, tama, 7 tao ang hindi na nagtitiwala, 3 tao nagtitiwala sa kanya. Parang gano'n, no? So, negative 59 na ang kanyang trust rating. Ano pong ibig sabihin nito? Well, ang tiwala po ay yung paniniwala ng taong bayan na maaasahan ang isang leader na mamuno. Bakit po naging negative 59? Hindi ko po alam kung si GMA at the height of Hello Garcia ay umabot sa negative 59. Pero, this is a record to beat. Para kasing wala na talaga nagtitiwala sa kanya. Bakit ba nawala ng tiwala ang taong bayan dito kay Marcos Jr.? Well, una-una po kasi nga doon sa pagiging addict. Hindi niyo po masisisi ang ating mga kababayan na mawalan tiwala sa isang addict. Of course, wala pa siyang sinasabi sa paratang na siya ay addict. Ang sabi lang niya, I will not dignify that with a response nung siya tinanong ng media nung lumabas yung pulburonic video ni Maharlika. Nung nagsalita ang kanyang sariling kapatid na si Manang Amy Marcos, wala rin siyang sinabi. So anong iisipin ng taong bayan? Mga paratang, may isang video na sinasabing AI, na meron namang expert na sasabing hindi AI, at ang sariling kapatid na nagsasabi na bata pa yung Marcos Jr. na yan ay addict na. At dahil wala siyang pagtanggi sa paratang, at nandyan pa nga yung Rolling Stone article na nung siya'y nag-aaral sa Oxford, siya'y tagapili ng kilong-kilo na cocaine para sa kanyang mga barkada. Siyempre, ang namuong pag-iisip ng taong bayan, addict si Marcos Jr. Kaya nga, doon sa huling salita ng kanyang kapatid, tinawag na talaga ng kanyang kapatid, si Amy Marcos, na bangag ang gobyernong ito. Yan ang tingin kong pangunahing dahilan kung bakit walang tiwala ang taong bayan sa kanya at negative 59 ang kanyang trust rating. Ano pa ang mga dahilan? Well, bukod sa pagiging bangag, pagiging kurakot. Alam naman natin na sa kasaysayan ng mga leader sa daigdig, ang kanyang ama ay binansagan ng Guinness Book of World Record na pinakakurap sa buong daigdig. Wala pa pong tumatalo sa record ng mga Marcos sa pagiging kurakot. At ngayon, bagamat sinasabi niya sa taong bayan, ako lang ang naghabol sa mga kurakot sa flood control scam, ang katunayan po, si Zaldico
na isang kapanipaniwala namang tao dahil siya ay naging pinuno ng Committee on Appropriations ang siyang nagsabi na noong 2025, 100 billion ang in-insert ni Marcos Jr. at sa 100 billion, 25% o 25 billion ang kanyang binigay kay Marcos Jr. mismo. At nandyan nga yung Marines 18 plus 4 na nagpapatunay na sila yung mga inutusan ni Zaldico na mag-deliver ng pera sa kanya. So habang nagmamalinis ang Marcos Jr., lalong bumabaho ang katotohanan. Paano mo naman mapagkakatiwalaan ang nagmamalinis na sinasabi ng mga kapanipaniwalang mga tao na siya ay madumi? Sabi nga ng isang saying sa Tagalog, no? Bago mo putahin ang putik ng iba, linisin muna ay yung putik sa iyong mga mukha. Bukod pa dyan, dahil siya ay adik at siya ay kurakot, alam natin na siya ang problema. Bakit? Kasi nga, siya ang presidente. Siya ang dapat nagmumuno para bigyan ng solusyon ang problema ng taong bayan. Huwag niyang sisihin ang napakataas sa presyo ng bilihin sa putukan sa Yeah, iputol natin ano. So, silangan. Bagamat yan. Bakit sobrang mababa? Dahil sa kanyang sandali ng bilihin sa Pilipinas. Dahil sa kanyang paratang na adictus benedictus sa issue ng corruption, ang may dagdag ko dyan is weak leadership. Kaya tayo nagkakaganito. But anyway, hintayin natin ang pahayag ng Publicus Asia kung tama ba itong sinasabi ni Attorney Roque. Sinerch ko, walang konfirmasyon na negative 59 nga ang kanyang rating. Ang lumabas na balita is ilan yun? 50% ang hindi nagtitiwala sa kanya, 23% ang may tiwala. Kaya kung kunin mo yung net, negative 27. Sinasabi ni Attorney Roque, mali daw yon. Ang talagang lumabas sa survey, itong second quarter is 14% ang nagtitiwala, 73% ang hindi nagtitiwala. Kaya ang net trust or satisfaction rating negative 59. Totoo kaya ito? Hintayin natin ang pahayag ng Publicus Asia. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni sila ang natagaan og yero. So muna ni ang gihatag sila nga yero. Salamat kayo sa Ginoo og nahatagan nami og sen makaatop na gyud me. O muna ni sila. Salamat pud kayo sa naghatag. O muna ni ang nahatag sa ila nga yero. So mag-atop na ni sila karon. So maupod ni ang mga lansang bahin-bahinon. Thank you so much. Kapinan isa kiping tadaan mga lalima Og karon muna ni ang atop sa natagaan namo karon og yero. So dagko na gyud og buslot. So muna ni ang yero nga gihatag. Nagitabang sa mga
Ug karon human na gyud sa pag-atop ang among ginatabang nga yero. So maayo na gyud nga tan-aw. Salamat kaayo. Pasalamatan ako ang labaw ang Ginoo og samot na gyud ang naghatag ani. Salamat gyud kaayo. Thank you. Salamat.